Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po, nako, breaking news. Itong aking nakitang balita na ito patungkol po sa ating isang senador na kaalyado nitong si Digong na si Bongo. Ito pong si Bongo ay medyo nanganganib na po at ito tingin ko reliable source to kasi hindi naman ito ipapalabas ng anak ng kanyang kaalyado na si Pulong Duterte. Nako, ito pong balita, panoorin natin. Meron na raw arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating police officers. Ayon po yan kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sabi ni Duterte, nakuha niya ang impormasyon sa isang highly reliable source. Hindi tinukoy ni Duterte kung sino ang dalawang dating police officers. Ang puna niya, wala na raw bang katapusan ang paggamit ng administrasyon sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban. Dagdag ni Duterte, huwag daw gamitin ng mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban sa politika at mapagtakpan niya ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sigo ay kabilang sa mga tinukoy ng ICC prosecution team na co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay ng war on drugs. Dati lang sinabi ni Go na walang basihan, hindi patas at walang koneksyon sa nooy tungkulin niya bilang Special Assistant to the President ang mga alegasyon ng ICC prosecution. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ng Philippine National Police na wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa dalawang dating opisyal ng pulisya. Bumuelta rin ang Malacanang sa mga paratan ni Congressman Duterte. Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize. So, huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Ayan na. Parang baliktad. Kasi tayong mga nakasubaybay sa mga pinagagawa ni Digong, alam natin na si Digong ang nag-weaponize ng ahensya ng gobyerno para gipitin ang kanyang mga kalaban. Nandyan sila Jed Mabilog, nandyan sila Trillanes, si Laila de Lima, na mga ginipit po at talaga namang mga pinahirapan noong panahon ni Digong dahil kalaban ni Digong. Diba, pinakamatindi diyan nangyari kay dating senadora Laila de Lima na napawalang sala at napatunayan na gawa-gawa lamang ang mga kaso sa kanya dahil nung lumabas po etong si Kerwin Espinosa umamin nga na inutusan lang siya ni Bato de la Rosa, tinakot lang siya, kaya niya nagawa ang mga pag-aakusa dito kay Laila de Lima. Kaya parang mali yung mga sinabi ni Pulong na wag i-weaponize ang ahensya ng gobyerno para gipitin ang kanilang mga kalaban. Kalaban daw ni PBBM. Pulong, parang may amnesia ka na ba? May Alzheimer ka na ba? Bakit hindi mo alam na 2017 pa idinemanda ang tatay mo sa ICC at eto pa matindi, walang PBBM noon sa gobyerno. Walang partisipasyon si PBBM sa ICC. Hindi kasama si PBBM sa mga personalidad na tumulong sa mga kababayan natin na nagsampa ng demanda sa ICC kay Digong. Walang kahit ano nga kinalaman diyan si PBBM. Hindi siya politiko noon, private person siya noon. Kaya bakit si PBBM ang sinisisi? 'Di ba? Bakit sarado ang kanilang isip na si PBBM ang pinaka may kasalanan dito? Si PBBM, dahil nga po isang mabuting tao, isang mabuting Pilipino, isang mabuting leader, sumusunod lamang po sa batas at hindi po isinasantabi
ang ating pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng batas sa ibang bansa. At sa entidad na katulad ng ICC at sa Interpol. 'Di ba? Alam niyo, ito yung mga naratibo ng mga DDS na magpapakawala ng ganyang salita si Pulong, tapos syempre susuportahan to ng mga DDS at kanilang sasabihin na, o kita nyo, sabi ni Pulong, ganito, ganyan. O mali si BBM. Diba? Pero alam natin na minamali lang nila si PBBM. Tama yung ginawa ni PBBM eh. Isuko sa Interpol para mabigyan ng tamang paglilitis ang mga Pilipino na nagsampa ng demanda kay Digong doon sa ICC. Tamang hustisya, kung ano yung tama. Fair ang ginawa ni PBBM. Ngayon, kung talagang merong warrant of arrest na si Digong, si Digong, meron na pala talaga si Digong, si Bongo, talagang paliit na po ng paliit ang mundo ng mga DDS senators, mga DDS allies, kasi nga po, kaya naman sila mga nakakasuhan dahil din naman sa kanilang mga kasalanan, di ba? Ngayon, ako, kasi alam nyo, si Bongo kahit papaano, eto naman meron naman siguro talagang nagagawa. Nakikita naman natin yung mga nagagawa ni Senator Bongo. Hindi naman natin pwedeng isantabi na wala siyang nagagawa o siya ay hindi nagtatrabaho. Hindi naman natin pwedeng sabihin ganon. 'Di ba? Pero yun kasing mga nagawa niya in the past noong panahon na presidente pa si Digong at tauhan siya ni Digong, alam naman natin na si Digong po ay merong kamay na bakal sa pag-uutos ng kasamaan. 'Di ba? Hindi naman yan lihim eh. Kaya nga kapag sinasabi si Digong ay dapat na pakawalan, hindi dalhin sa ICC, pauwiin na, walang kasalanan, mahirap pong sabihin na walang kasalanan kasi yung katandaan ni Digong, yung edad ni Digong, nung siya ay naging presidente, senior na siya. At nung nag-utos siya ng mga nakakasama sa mga kababayan natin na utos sa kanyang ginawang napakatinding war on drugs. Alam natin na lahat kailangan sumunod. Kahit nga si Bato de la Rosa, 'di ba? Merong pagsisisi sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagkakaroon ng partisipasyon doon sa war on drugs ni Digong, 'di ba? Nabanggit nga niya, sabi nga niya, ako lamay sumusunod lang. Dapat pala hindi ako sumunod, 'di ba? Mga ganon ang sinasabi nitong si Bato de la Rosa. Kaya nga po, hindi nga po natin pwedeng baliwalain din na eto nga si Bongo ay meron po talagang partisipasyon dahil obligado siyang sumunod. 'Di ba? Siya pa nga ang nagsasabi kung magkano reward, kung magkano ang ibibigay na reward doon sa mga sa mga PNP noon na merong mahuhuli. 'Di ba? Hindi po hindi po lihim 'yan na talagang siya po ay may partisipasyon at meron po siyang nagawa din na kamalian. Co-perpetrator siya. 'Di ba? Dahil siya'y tauhan ni Digong. Kaya nga yun yung napakahirap na kapag ikaw meron kang boss na masama at nag-uutos sa'yo ng masama, pag sumunod ka, eto ang resulta. Ikaw ay magiging wanted o ikaw ay magiging kriminal, 'di ba? Pag hindi ka naman sumunod, tatanggalin ka. Ganun kasi nung panahon ni Digong, pag hindi ka sumunod, tatanggalin ka at gagawin ka ding kriminal. Papatungan ka ng kung ano-anong kaso. Pag hindi ka sumunod sa kanya, pag hindi ka umamen kay Digong. Kaya talagang may kasalanan din diyan si Bongo. At 'di ba kung
mangyari man na umabot sa punto na nandyan na ang warrant of arrest ni Bongo at inihahain na sa kanya sa Senado o kahit saan man, sana, di ba? Huwag niyang gayahin si Bato na magpapakaduwag sa pagtanggap ng katotohanan na siya may warrant of arrest. Hindi niya takbuhan. 'Di ba? Kasi be man enough. Tanggapin yung consequence ng mga nagawa noon, 'di ba? Yan ang pinakamainam para maipakita sa mga Pilipino na talagang kung wala namang talagang kasalanan, 'di ba? Like sinasabi naman talaga ni Bongo, wala siyang kasalanan, hindi niya ginawa yan, wala siyang kahit anong partisipasyon diyan, o di patunayan niya na lang sa korte ng ICC. Dahil ang korte naman ng ICC ay fair at hindi po yan nababayaran. Kasi kung nababayaran po yan, di dapat nabayaran na ni Digong yan. 'Di ba, sa dami ng pera niya. Sa mahal ng abogado na nasa 150 million buwan-buwan, lagpasan taon na siya doon. Pagpalagay mo na lang, gumastos na sila diyan ng 2 billion sa pagbabayad sa abogado. Di sana binayad na lang nila doon sa sa mga judge ng ICC. Katulad nung binibintang ng 18 na Maleta Boys na etong ICC ay nabigyan ng pera ni Saldico mula sa flood control daw, di ba? Yun lang yung ang pagbibintang ay hanggang pagbibintang lang hanggat walang ebidensya. Kaya nga po dito sana sagutin na lang ito ni Bongo sa proper forum, ipakita niya na may malasakit siya sa mga Pilipino na naging biktima ng war on drugs at nadamay kahit ang mga inosente at ang mga wala namang kinalaman sa illegal na pulburon, di ba? At tama naman yung sinabi ni Attorney Claire Castro. Bakit nga naman isisisi kay PBBM yung mga warrant of arrest ng ICC? Alam naman nating lahat, walang BBM noon. 2016 natalo si PBBM sa pagkandidato sa sa Vice President kay Lenny. Bakit isisisi si kay PBBM itong mga paghuli ng ICC sa mga personalidad na sangkot sa war on drugs sa kaso ni Digong? 'Di ba? Another lang yan, another pakulo, another paano lang yan, another lang yan, naratibo ng mga DDS para etong si PBBM ay mapasama at lalo pong magngalit etong damdamin ng mga DDS na uto-uto na naniniwala sa kanilang mga anito. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po, thank you.